Sa ibang balita, tanggal sa pwesto ang ilang pulis na botas matapos masangkot sa pananakit umano ng mga detainee. May ulat on the spot si Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Mark? Rafi, sibak na sa pwesto ang 8 pulis sa botas na inareklamo ng 2 detainee ng torture. Sa press briefing sa Kamkrami, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na dinala na sa District Personnel Holding and Accounting Unit ang 8. Maliban sa kanila, naalis na rin sa pwesto ang Chief Investigator sa reklamo dahil sa inaction o wala ng aksyon matapos ang reklamo ng mga detainee. Matatanda ng nakaraang linggo, sinampahan ng formal na reklamo ang mga pulis sa PNP Internal Affairs Service. Lumalabas kasi na pinilit ng 8 pulis ang mga detainee na umamin sa nangyaring pamamaril na nangyari noong November 3. Nagsagawa na rin ng parallel investigation ng NAPOLCOM sa issue. Samantala, nakahanda ang PNP na ipatupad ang batas sakaling may mga panibagong arrest warrant na ilalabas ang korte laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control. Sa press briefing sa Kamkrami, sinabi ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartades Jr. na makikipagtulungan sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para maihatid ang hustisya at maiharap ang mga sangkot sa kanilang mga kaso. Sa ngayon, 16 na arrest warrant na ang labas ng korte sa mga sangkot sa anomalya sa flood control. Sa bilang nito, siyam ang nasa kustodiya ng pamahalaan matapos na maaresto at sumuko. Ni kahit naman ni Nartades ang mga may nilalaman sa kinaroroonan ng mga arrest warrant sa flood control na makipagtulungan sa kanila. Samantala, sa press briefing din kanina, nagpahayag ng kahandaang sumuko ang 2 lokal na opisyal ng Sunwest Construction and Development Corporation na may arrest warrant kaugnay sa anomalya sa flood control. Ayon kay PNP, Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Alexander Robert Morico, sa kasagsagan ng manhunt operations, nakipag-ugnayan sa kanila ang pamilya ng 2 opisyal. Mark Makalalad ng GMA Super Radio DZBB, nag-uulat sa Balitang Hali. Maraming salamat, Mark Makalalad.